Magandang umaga sa inyong lahat. Ikinalulugod po namin kayong i-welcome sa Inflation Report Press Conference ng Rehiyong Bicol para sa buwan ng Hunyo taong 2026. Kasama po natin ngayon ang ating mga inimbitahang tagapagsalita mula sa ating mga partner agencies. Narito po ang ating mga tagapagsalita mula sa Department of Economy, Planning and Development Region 5, Senior Economic Development Specialist, Ms. Armelin B. Pusada. Mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, South Luzon Regional Office, Bank Officer 4, Ms. Sharon B. Muyano. Atin din pong i-welcome ang ating press at media partners, Ma'am Angel Mustaza ng DCGP, Sir Norris Mingoy ng Brigada News FM, Ma'am Melrose Lagunoy ng Philippine News Agency, Sir Dennis Alta ng Radyo Veritas, at Sir Paul Simon Hapi ng Radyo Pilipinas. At sa iba pa po nating stakeholders, mga kasamahan at kaibigan mula sa PSA Field Offices na kasalukuyang dumadalo ng press conference on-site at online para mas maging updated ukol sa status ng inflation sa rehiyon. Nais din namin ipaalam na ang press conference na ito ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng PSA Bicol. Ngayon ay ating i-welcome ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office 5, Engineer Cynthia Alperdiz, na siyang mag-uulat para sa antas ng inflation sa rehiyong Bicol para sa buwan ng Hunyo 2026. Ating pakinggan ang report mula kay R.D. Perdiz. Ay mag-uulat ng antas ng inflation sa rehiyon para sa buwan ng Hunyo 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa rehiyon ay bumilis sa antas na 7.6% nitong Hunyo 2026. Noong Mayo 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 7.4% at 1.5% naman noong Hunyo 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo 2026 ay nasa antas na 5.2%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo 2026 kaysa noong Mayo 2026 ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 11.2% inflation rate. Ito ay may 51.7% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang kuryente na may 11.6% inflation rate at renta sa bahay na may 7.5% inflation rate. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo 2026 ay ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate. Ito ay may 25.5% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang nag-ambag sa mas mataas na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng fish and other seafoods na may 8.6% inflation rate at cereal and cereal products na may 14.7% inflation rate, particular dito ang bigas. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Hunyo 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 6.0% inflation rate at 34.7% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang cereal and cereal products na may 14.7% inflation rate, particular dito ang bigas, at fish and other seafood na may 8.6% inflation rate gaya ng dilis. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Hunyo 2026 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 11.2% inflation rate
at 25.5% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang mga pangunahing nagambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang renta sa bahay na may 7.5% inflation at LPG na may 37.1% inflation rate. Ang transport ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Hunyo 2026. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 13.6% inflation rate at 15.3% share sa pangkalahatang inflation sa rehiyon. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng transport ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina na may 40.1% inflation rate at other passenger transport by road na may 8.4% inflation rate, partikular dito ang pamasahe sa tricycle. Ang limang pangunahing commodities na nagambag sa overall inflation nitong June 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 19.4% inflation rate at 1.8 percentage point share. Restaurants, cafe, and the like na may 11.1% inflation rate at 0.8 percentage point share. Renta sa bahay na may 7.5% inflation rate at 0.8 percentage point share. Gasolina na may 40.1% inflation rate at 0.5 percentage point share at LPG na may 37.1% inflation rate at 0.4 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 11 ang nagtala ng mas mabilis na antas ng inflation nitong Hunyo 2026 kumpara noong Mayo 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation rate. Alcoholic beverages and tobacco na may 8.2% inflation rate. Clothing and footwear na may 2.6% inflation rate. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 11.2% inflation rate. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 5.3% inflation rate. Health na may 4.9% inflation rate. Information and communication na may 2.3% inflation rate. Recreation, sport, and culture na may 5.5% inflation rate. Education services na may 3.4% inflation rate. Restaurants and accommodation services na may 11.1% inflation rate. At personal care and miscellaneous goods and services na may 5.7% inflation rate. Samantala, nagtala naman ng mas mababang inflation ang transport na may 13.6% inflation rate. Ang inflation rate para sa financial services ay hindi nagbago. Nanatili pa rin ito sa antas na 0.0%. Sa 11 pangkat ng pagkain, 5 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Hunyo 2026 kaysa noong Mayo 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Bigas na may 19.4% inflation rate, mais na may 10.8% inflation rate, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 4.0% inflation rate, fish and other seafood na may 8.6% inflation rate tulad ng dilis, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 4.9% inflation rate, particular dito ang infant formula. Kumpara noong Mayo 2026, nakapagtala naman ng mas mabagal na pagbaba ng presyo ang vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses na may negative 1.8% inflation rate, particular dito ang pechay. At sugar, confectionery, and desserts na may negative 1.6% inflation rate, particular dito ang puting asukal. Kung ihahambing noong Mayo 2026, mas mabagal ang pagtaas ang naitala nitong Hunyo 2026 sa presyo ng oils and fats na may 16.6% inflation gaya ng cooking oil at fruits and nuts na may 13.1% inflation rate gaya ng mangga. Samantala, mas mabilis ang pagbaba na naitala nitong Hunyo 2026
sa presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 7.0% inflation rate gaya ng karni ng baboy, at milk, other dairy products, and eggs na may negative 0.6% inflation rate tulad ng itlog. Ang pinakamataas na inflation sa mga probinsya sa Bicol Region nitong Hunyo 2026 ay naitala sa Camarines Norte na nagtala ng 9.2% inflation rate. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga probinsya sa Bicol Region nitong Hunyo 2026 ay naitala sa Albay na nagtala ng 5.6% inflation rate. Kung ihahambing sa inflation noong Mayo 2026, 5 probinsya sa Bicol Region ang nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Hunyo 2026. Ito ay ang mga probinsya na may kulay asul. Samantala, ang probinsya ng Albay ang nakapagtala ng mas mababang inflation rate nitong Hunyo 2026 kumpara noong Mayo 2026. Kung ihahambing sa inflation noong Mayo 2026, 13 rehiyon sa labas ng National Capital Region ang nagtala ng mas mababang inflation rates nitong Hunyo 2026. Ito ay ang mga rehiyon na may kulay berde. Samantala, mas mataas na inflation rates ang naitala nitong Hunyo 2026 sa 3 rehiyon sa labas ng National Capital Region, kasama dito ang Central Luzon, Davao Region at Bicol Region. Nanatili naman sa kanyang antas ng inflation noong Mayo 2026 ang Western Visayas. Ang inflation rate para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2026 ay bumilis sa antas na 8.7%. Noong Mayo 2026, ito ay natala sa antas na 8.3% at 0.2% naman noong Hunyo 2025. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Hunyo 2026 ay nasa antas na 5.4%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2026 kaysa noong Mayo 2026 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 13.1% inflation rate at 44.0% share, at food and non-alcoholic beverages na may 7.6% inflation rate at 38.9% share. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2026 ay ang mga sumusunod: bigas na may 19.5% inflation rate at 3.0 percentage point share. Restaurants, cafe, and the like na may 12.1% inflation rate at 0.8 percentage point share. Other pelagic fish na may 13.9% inflation rate at 0.7 percentage point share. Kahoy na panggatong na may 15.7% inflation rate at 0.5 percentage point share, at other passenger transport by road na may 9.2% inflation rate at 0.5 percentage point share. Ang monthly data ng inflation para sa all income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa rehiyon para sa buwan ng Hunyo 2026. Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 5 ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa rehiyon. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Ma'am RD, para sa ulat ng Hunyo 2026 inflation para sa rehiyong Bicol. Bago po tayo magpatuloy sa ating open forum, nais din po namin i-acknowledge ang pagdalo ng ating kasamahan mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 5, OIC Chief, Agribusiness and Marketing Assistance Division,
Engineer Luisito R. Baltasar. Magandang umaga, sir. Project Evaluation Officer 2, Ms. Irene B. Mundido. Market Specialist 2, Ms. Rubella Vinaldo. At mula sa media, Ella Maris Minya ng Philippine News Agency. Ngayon ay atin na pong iniimbitahan ng mga tagapagsalita ng DepEd Region 5, Senior Economic Development Specialist Ms. Armelin B. Posada, BSP SLRO Bank Officer 4 Sharon B. Muyano, at DARFO 5 Project Evaluation Officer 2 Ms. Irene B. Mundido, at Market Specialist 2 Ms. Rebella Vinaldo, na maupo sa harapan upang sumagot sa mga katanungan ng ating mga kasama sa media at iba pang stakeholders. Ang inyong mga katanungan ay malugod na sasagutin ng ating mga resource persons. Para sa mga narito on-site, itaas nyo lamang po ang inyong mga kamay upang kayo ay ma-acknowledge. Para sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders online, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe o mga katanungan sa comment section ng aming Facebook Live. Ngunit, muli po naming pinapaalala na limitahan po natin ang ating mga tanong sa mga usaping may kaugnayan lamang sa opisyal na inilabas na ulat ukol sa inflation. Sa puntong ito ay atin na pong binubuksan ang sesyon para sa mga katanungan. Inaanyayahan po namin ang lahat na makilahok nang mabigyang kaukulang kasagutan ang inyong mga katanungan sa press conference na ito. May mga katanungan po ba mula sa media partners? Sir Norris Mingoy ng Brigada News FM. Go ahead, sir. Ma'am, good morning, Director. Mas interesado po ako doon sa kanina na presentation niyo po na sa 6 na probinsya, isa lang po yung bumaba ang inflation. Same lang ba doon sa top 5 natin na high inflation or lowest inflation, or magkaiba po ang data? Good morning and salamat sa tanong. So last time, ang may pinakamataas, Cam Norte rin ba? Camarines Norte, but ang pinakamababa ay Masbate. Asan ang data natin? Tingnan natin muna ha, para sigurado tayo. I cannot, yung last time, ang pinakamababa I think is Masbate. Tama ba tayo? Down. 5.6. Yung last time na. May. Okay, so sa ating record, ang may pinakababa, pakilaki-lakihan. 6 point, Albay din. 2, Catanduanes and Albay. So last May. Sila yung may pinakababa. So consistent yung Albay na pinakamababa for May and June 2026. Ano po yung mga nakikita natin dahilan yung pagbaba po nito? Kung napanatili po, actually, Director. gustong sabihin, hindi masyadong gumalaw in terms of, kasi nga, sabi natin, yung food ay malaki ang weights. No? So, it really affects yung overall inflation rate. So, doon sa Albay, gustong sabihin, may counter yan. I think baka sa harvest, yung mga ganyan na In terms of prices, tingnan natin kasi yung food ang may pinaka malaki, no? So this is for Albay and housing, ang food asaan down nga siya. So siya ang may yan, although in terms of contribution malaki pa rin, but in terms of the inflation na bumaba siya. So malaki, 33 point, tama ba ako? From 5.6 to 5.2, and then for food and non-alcoholic beverages, yan yung malaki ang pagbaba in terms of Albay, and down din yung kanyang transport. Number 3. Ang number 1 talaga yung electricity. So probably, gustong sabihin, baka mataas na siya in May,
bumaba, so that will have an effect, no? So yun yung mga contributing factors in terms of the items under our CPI. Thank you. Thank you po. Thank you, Sir Norris. Ang susunod po ay si Sir Dennis Alta ng Radyo Veritas. Go ahead, sir. Good morning, everyone. For RD Cynthia, RD, anong meron po sa Bicol? Bakit kasama ang Bicol sa may tatlong mataas na inflation, mas mataas pa po compare doon sa national inflation na nasa 6.4%? Kita natin, 5 probinsya tumaas din. So definitely sila yung marami ang doon natin nakukuha yung average. But sabi natin ang number one na contributory factor ay electricity, no? So bigla naman talagang mataas, no? So you can compare even your own bill, no? Biglang tumaas ako from 5 to 7K. So malaki. Pareho lang naman yung consumption, no? Parehong ilaw, parehong ano. Pero ganun ang taas niya. So, we can see here na dati sa Mayo wala siyang increase, no? 0 ang kanyang inflation, but nag-surge siya sa 11.6. So, it's a double-digit inflation rate. So, electricity and also rentals. So, siguro magpapasukan. Yan. So, rentals ng mga bahay. So, most probably ito rin malaki yung contribution sa ano natin. And then this comprise, ang share niya sa uptrend ng inflation ay 51.7%. Kalahati. More than. No? So yun yung ano. May sasabihin si BSP. Thank you. Kami po, si Shawi po sa South Luzon Regional Office. So sa pag-monitor namin sa South Luzon Rang na mga regions, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol, nakita namin, kinompare namin yung inflation, yung rice inflation po, food inflation, sa Calabarzon and Mimaropa, ang food inflation bumaba, nag-slow down. Sa Bicol, tumaas. So ano sa food? Bakit ganon? Sa Calabarzon and Mimaropa, ang rice, corn, bumaba. Pero sa Bicol region, nag-accelerate po. So, yun yung kailangan nating tingnan. Bakit rice? Kasi di ba nag-cap tayo, may government program na kinap yung rice na 50. Pero ang reason, di ba, parang dapat mag-slow down. Pero sa Bicol, hindi siya nag-slow down. So, yun yung napansin namin sa South Luzon. Sige po. Thank you, ma'am. Follow up po. Actually, leading na pupunta doon ang aking second question. For Department of Agriculture po siguro or PSA, nakita po namin sa report na higher inflation is corn, rice, and fish ata yun, and other seafood. Ano po ang bakit po ganun ma'am yung naging sitwasyon? Tumaas po ba? Kulang po ba ang supplies natin? Or ano po yung reasons? Bakit compare sa ibang regions, mas mataas po ang inflation sa food sa Bicol? Okay, good morning po, Ms. Obel Naldo po from DA Amad. Sa food groups po kasi sa agriculture sector in general, yung inflationary behavior po ng products namin, maraming factors yung reason. Hindi lang po dahil sa consumption behavior ng consumers, kundi meron po kaming weather and climatic factor, meron kaming transportation and hauling, at meron po kami yung price ng inputs. Yung pagtaas po ng inflation rate ng rice, despite yung sinasabi ni Ma'am from BSP na merong cap na sinet yung government, plus merong support, like we have the P20 rice selling, malaking factor po kasi yung effect ng fuel crisis sa rice, sa grains per se, lalo na sa Bicol region, mataas po yung rate natin for hauling cost and transport cost. And isa pa po, yung major infrastructure routes natin na pinagdadaanan ng produkto natin, medyo hindi siya ganun ka-smooth compared sa Calabarzon. So mataas po yung transport, handling, and fuel cost. Plus, yun pong inputs, ganun din po, since tinatransport din siya from other provinces, from other regions, papunta sa atin, mas mataas yung nagiging cost para sa atin, lalo na sa mga farmers natin. Yung
kung hindi po siguro nagkaroon ang government ng ibang programs to cushion yung price increase pagdating po sa corn, rice, sa grains, and other agriculture, mas mataas po siguro yung inflation rate natin. So, yung landed cost ng imported grains, corn and rice, mataas din dahil nga po sa fuel crisis natin. Plus, mataas pa yung transport and hauling cost natin dito locally. Plus, idagdag pa yung increase ng inputs, yung pagmahal ng mga inputs sa pagtatanim. Lahat po iyon ay nagkaroon ng effect sa ating prices ng grains and other agri-commodities, hindi lang po ng rice and corn. And yung yung kabuuang effect or impact ng lahat po na yun, nagkaroon siya ng napakalaking effect doon po sa inflationary metrics na ginagamit po natin. So yun po yung nakikita naming dahilan. And hopefully po, since nagkaroon po tayo ng harvest season ng rice nung mga nakaraang buwan, ine-expect po namin na sana kahit konti bumaba na yung inflation rate natin. But since volatile pa po masyado at hindi pa ganong stable yung price ng fuel natin, nagpa-fluctuate pa rin siya hanggang ngayon, yung effect po noon ay hindi pa po natin masasabi kung hanggang kailan dadamdamin, hanggang kailan papasanin ng agriculture sector. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, sir. Ang susunod na katanungan po ay magmumula kay Ma'am Angel Mustasa ng DCGP. Ma'am, sundan ko lang po yung sinasabi mo. Kasi last time na may press conference din sa inflation, invited ang DA. May sinasabi po sila na yung surplus, or natanong kasi po doon yung stock ng palay, it's either palay or rice po. And nababanggit doon na 112% yung hindi po ba yun na-utilize ngayon para hindi masyadong maramdaman yung itong pagtaas ng presyo po ng rice po dito sa Bicol region? So yung nasabi po last time siguro pa ay yung self-sufficiency po natin, pero yun ay as of December 2025 na data. So ang data po kasi namin na nag-gather for the rice self-sufficiency ay halos annual lang po. Pero nung kahapon pa ay kausap po kami sa representative po or partners namin sa NFA. According to them, yung palay inventory po natin ay nasa 775,000 bags po. So, nung tinanong po namin sila ay sufficient pa daw po to para sa ating buffer stock po. Yung number po yan po ba, ma'am? Ilan yung target natin since nababanggit niyo yung harvest season? Iyang number po ba, ma'am, abot na doon sa target natin na dapat ganitong harvest season, ito yung target natin na makuha po na number of sacks po ng rice, ng palay? Usually, ma'am, yung buffer stock po natin ay naglalast ng 90 days. So, nasabi nga po ni Ma'am Obel, last month po ay end na ng harvest season for palay. So hopefully po ay aabot po yung stock po natin for the palay inventory as well as the production po ng palay. So we're hoping po for the best given na magkaroon po tayo ng normal condition. However, meron po kaming mga inaantabayanan po ng mga weather disturbances or other calamities for the Department of Agriculture nakaka-affect po ng agriculture sector po natin. Just like po yung nasabi last time na meron pong dry spell, and expected po na nasa 69% po yung likelihood na magkaroon po ng El Nino by the end of the fourth quarter. So we're hoping po for the best po para sa ating palay inventory po. Next question po, ma'am, for DepDev po. Ma'am, nakita natin na bahagyang bumilis yung inflation dito sa Bicol region. Ano po ang implikasyon po nito sa economic po ng rehiyon po? Yes po, tama po yun. Nag-increase from 7.4 in May to 7.6 in June. So, actually, despite yung based dun sa inflation report is bumaba yung sa transpo. Although bumaba, bahagyang tumaas pa din yung inflation. This is also above the inflation target sa Bicol Regional Development Plan, which is 2 to 4%. So sa DepDev po, we will continue to monitor price and support policies that will
help that will help the inflation become low and manageable for the Bicolanos. So this includes stronger food production, efficient supply chain, and greater resilience to climates and other shocks as mentioned by DA. Yun po. Thank you. Thank you, ma'am. Ang susunod na katanungan ay manggagaling kay Sir Paul Simon Hapin ng Radyo Pilipinas. Good morning po. I-follow up ko lang po, Ma'am Cynthia, Ma'am Perdis, yung tanong ni Kuya Norris, yung sa Albay. Kasi nabanggit niyo po yung sa food, yung talagang nakaambag dun sa pagbagal. So, anong particular na food, hindi bumaba kasi yung Albay sa Bicol for this June. So, anong particular na food yun, ma'am, na mga nagbaba po? Kita natin sa food, it's more of karne, no, yung meat and other slaughtered land animals. Particular karne ng baboy. So I think naka-help din naman yung nawala na yung ASF sa Albay. Baka ma-confirm ng DA. But fruits and nuts. So yun din, like mangga, because in season dati naman mga 200 ang kilo ng mangga. So ngunyan you can compare 40 pesos, 80 pesos, mga ganon. So yan yung I think nagbaba. Although in some, meat. So we have 6.5 and then ano pa ang nag-down? Itlog, milk and other dairy products, oils and fats, and then fruits. Ayan. So yun yung nakita natin. In some instances may down ang ating cereals, no? So down siya pero malaki yung kanyang contribution kasi sa inflation. Ayan. So yun yung mga factors, no? Na nagpababa sa ating food. Yeah, pero later tanongin ko sa purchasing power. Pero unahin ko lang yung sa karne sa DA. Since nakita natin maganda yung, or actually kahit ako, parang nakikita ko bumaba talaga kasi dati nasa 300 plus or nagulat ako nung inoferan ako ng mga construction workers sa amin. Sir, magpapabili nga 280 ngayon per kilo. Ha? 280 na, ganon. So, kamusta ang... ha? Kamusta po ang presyo ng, ng monitoring natin sa price ng karne and sa supply? Supply din po. Particular support. Okay po. With regard po sa supply, we're happy to inform you that sa lahat po ng munisipyo ng Albay ay wala na po tayong naka-red zone sa ESF. So majority po ay nasa pink, buffer zone na po or pink zone. So meaning wala nang active cases po ng ESF po sa Albay and nakapag-establish na po ng production ng ating mga backyard racers po. And on top of that, marami na po kaming intervention under the Department of Agriculture, particularly po yung mga Inspire projects namin na naka-establish na rin po sa province of Albay po. Pagdating naman po sa price, since mataas po yung supply natin versus yung demand, expectedly, bababa po talaga yung presyo. Ang medyo umaaray lang po ngayon yung mga hog raisers natin. Masaya tayo as consumers kasi mababa yung presyo ng karne, but our hog raisers na pinagbibili yung baboy nila ng live weight, sila po yung naaapektuhan. Baliktad po, dati sila yung maganda yung presyo, mataas yung karne, ngayon naman baliktad yung situation. So the DA is also trying to look for ways para makapagbigay ng tamang intervention because they're also complaining about the price of the feeds. Locally manufactured or imported feeds, pareho pong mataas yung presyo. So, ngayon po, ang balancing act na ginagawa ng opisina na naman is how to provide necessary interventions for the hog raisers kasi maganda po yung effect sa consumers. So, doon naman po kami sa production side na naman naghahanap ng paraan para makusyon ng konti po yung taas ng presyo ng feeds and other production inputs para sa pag-raise po ng live weight ng baboy, ng hogs.
presyo po na nag-range yung per kilo based po sa monitoring po ninyo? Reed, sa lahat po ng provinces, dito po sa Albay, nagre-range na lang po ang pork, yung kasim, na 300 to 280 per kilo po yun. Mas mababa pa po sa ibang munisipyo, hindi na inaabot ng price monitoring activity namin. Meron pa po talagang mas mababa. Lalo na yung mga hindi dumadaan siguro sa slaughterhouse, yung mga hot meat natin. Yung sariling katay, yun, mas mababa po yung mga presyo nila. So doon na lang po siya nagre-range. Dati umabot pa tayo ng 300 to 350, 320. Ngayon, 300 pababa na lang po siya. Hindi naman siya oversupply, pero enough na po yung supply to cushion yung pagtaas ng presyo ng pork. Kasi sabi nga po ni Ma'am Ai, nagpipick up na ulit yung production ng mga backyard hog raisers natin. So marami ng pinagbibiling baboy. Ikalawa po, yung Inspire Projects, nagsisimula na rin mag-harvest, nagsisimula na rin maglabas ng mga baboy na fatteners. Kaya nagdumadami yung supply natin sa market. At isa pa pong nakikita naming reasons, marami na po ang ASF free na Karatig region and Karatig province natin, na kaya nababawasan na po yung mga pumapasok na traders sa atin para bumili ng baboy. So yung supply natin fairly stable siya this past 3 months na. Mamang tanong po ni Ate Angel. Purchasing power daw po. Peso. Thank you, Ma'am and Sir. Mayroon pa pong karagdagang tanong si Sir Dennis Alta ng Radyo Veritas. Go ahead, sir. Siguro for Bangko Sentral or baka kay DepDep, sa mga susunod na buwan, nakikita po natin ang posibleng epekto ng El Nino. Ano ang magiging impact nito po pagdating sa inflation or sa forecast natin pagdating po sa inflation sa mga susunod na buwan? Ayan. Pahintulutan niyo na lang akong basahin yung press release, excerpt po sa press release ng BSP. So, inflation in June was within the Bangko Sentral ng Pilipinas forecast range of 6 to 7% for the month. The BSP latest projections indicate that inflation will likely remain elevated in the near term. So, yun po, likely elevated in the near term. So, the BSP will continue to be guided by incoming data and is prepared to take further monetary action as needed to ensure that inflation returns close to the 3% target. So yun, nakamonitor po ang BSP dito. So kung ano man po ang magiging data natin, kung ano ang impact ng El Nino, kasi hindi pa natin siya, wala pang data now. So kung ano man po yun, so ang BSP ready po sa necessary monetary action para po ma-tame natin ang inflation. Yun po, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. May tanong po si Ma'am Ella Maris ng Philippine News Agency. Go ahead, ma'am. Hello po. Ang question ko po for DA or KRD po. So, this July po, since may paparating pong sama ng panahon, and wag naman po sana sa atin tumama, magkakaroon po ba ito ng epekto about sa inflation rate po, yung projected na inflation rate by the month of July? And paano po, in line with this, ano po ba ang intervention natin if in case po? So siguro kasi kami ang nagkukolek, no? Depende sa epekto ng calamity. Pero sa ngayon, kita naman natin yung saan ang direksyon ni Inday. But di pa natin alam yung the whole month of July. So kung meron man, kami as collectors, kung may damages yan o ang epekto sa ating rehiyon, definitely may effect sa prices. So, aabangan nyo. Aabangan nyo sa next month. Kung tayo, naka-epekto sa atin yung mga kalamidad, definitely may po yun sa ating presyo. But as to interventions, of course, it will be, I think, DA. No? Thank you. In terms po sa agriculture and fisheries po, yung
Siguro po yung sa fisheries, baka si Ma'am ay may idea. Pero sa amin po sa DA, sa crops, lagi po kaming merong, actually mas takot kami sa effect ng El Nino kaysa sa effect ng typhoon. For now, kasi parang wala pang gaanong forecast for that. Pero yung El Nino kasi, sabi nga ni Ma'am kanina mo, 69% yung possibility na talagang tatamaan yung agriculture sector. Ano po, lahat tayo dito sa buong Pilipinas. So we are trying to prepare for that kasi po yung risk na dadalhin ng farmers natin, ng producers natin, masyadong mataas. Ang fear namin is baka hindi sila magtanim. That would be the greatest sigurong challenge na kailangan i-hurdle ng DA. Dapat wag nating hayaan na hindi magtanim or baka matakot yung mga tao because mataas na masyado yung risk kung walang tubig, kung grabe yung dry spell. So we're preparing for that. Meron naman pong mga contingency mechanism na ginagawa ang DA. In terms of grains po, lalo na sa corn, kasi ang corn po ay masyadong may domino effect. Kasi pag mababa yung harvest natin ng corn, apektado yung livestock and poultry industry natin. So may mga ganun pong pinag-iisipan naman, may mga recommendations na pong ginawa ang DA. Siguro po pag talagang kinakailangan na not to siguro institute permanent trade policies, pero siguro yun nga po mga contingency mechanism, ibig sabihin medyo for the meantime lang habang talagang grabe lang yung effect ng calamity or ng El Nino. Magkakaroon po tayo ng mga ganun, like magre-resort ba tayo sa importation kung kinakailangan, lalo na ng mais and other substitutes sa feeds, kasi sobrang taas po talaga ng presyo ng feed natin ngayon. Siguro gagawin po yun ng DA. Again, matinding balancing act kasi we still have to protect po yung local industry natin, yung production natin. Kaya yung pag-i-import, kailangan pag-aralan din. But yung mga minimum access volumes po, medyo tataasan siguro para medyo maraming supply na dumating, i-cushion yung presyo. But it will be temporary. As long as the DA feels that talagang needed siya, in dire need tayo ng ganong measures, gagawin po yun. And aside from that, yung mga local interventions po, lalo ng opisina namin, like yung mga production support, siguro magkakaroon din po kami yung sa tubig with NIA and other agencies po na katuwang ng DA. Ganon po yung gagawin. So we remain proactive in planning for those parang mga hindi magandang effect ng El Nino sa later part po ng taon. Sa fisheries po, definitely meron din po sigurong strategies ang BIFAR, but we cannot speak in behalf of them right now kasi wala kaming dalang information about it, and medyo masalimuot din po kasi yung fishery sector natin kasi kung sa amin may seasonality yung crops, yung fish naman po meron ding fluctuation ng harvest nila ng isda dahil po sa pag-init or paglamig ng ocean, mga ganon. Fish migration, yung seasonality din nila. So, mas okay po siguro kung sila mismo yung sasagot for that. Thank you. Thank you, Ma'am. And thank you, Ma'am Ella ng Philippine News Agency. Meron po bang ibang tanong? Wala na po ata. Bago po nating tuluyang tapusin ang ating programa, amin pong iniimbitahan ang bawat isa sa ating mga resource persons para sa anumang mahalagang anunsyo o paalala. May anunsyo po ba mula sa DA, RFO? For any updates po, just follow po yung aming Facebook page sa Department of Agriculture Bicol. So halos po ng mga updates po namin with regard sa agencies o yung mga activities po namin or initiative ng aming ahensya ay palagi pong napopost on or updated ng aming information officer po, si Ms. Love Guarin. Thank you po. DepDep po, BSP. Ayan, so same din po sa BSP. Meron na po kaming BSP app. So lahat po nandun, kung gusto niyo makita yung exchange rate, lahat po ng mga press release namin, nandito na po. So please download yung Bangko Sentral ng Pilipinas app.
Tapos, ano pa ba yung mga latest? Ayan, kung may mga complaints po kayo sa mga BSP-supervised institutions like banks, pawn shops, money changer, e-money issuer. So, pwede naman po kayo mag-complain sa BSP by using this app. And of course, sa website namin, bsp.gov.ph. Salamat po. Thank you, ma'am. Sa PSA po. PSA, siyempre nagpapasalamat tayo sa ating mga bisita, sa ating media partners, but si PSA ay patuloy na nananawagan sa ating mga respondents. So as of now, we are conducting the updating of list of aquaculture farm. So yun ay magagamit natin as frame para sa ating mga samples sa fisheries, no? Marami tayong surveys. And then, the Annual Poverty Indicator Survey, which nagsimula po kahapon. So, again, this is a household-based survey. Nagbabahay-bahay po ito, pero sampling lang. But ito yung ginagamit nating pang-proxy. No? We use the proxy indicators to measure poverty. So, pag wala ang ating Family Income and Expenditure Survey, meron tayong Annual Poverty Indicator Survey para ma-measure natin ang poverty, which is very important, lalo na sa Bicol. So I think, for now, yun lang po muna. Salamat. Thank you po, Ma'am RD. Sa muli, nais naming ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mga resource person mula sa DepTeb Region 5, BSP SLRO at DARFO 5, at sa ating mga media partners at stakeholders para sa patuloy na pagtangkilik at walang sawang suporta sa produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang umaga sa ating lahat.